Hello guys! So, bali ito na pala yung araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Medyo kinakabahan nga ako dito ng very light. Kasi naman guys, first time kong babiyahe mag-isa. As in, wala akong kasama. Pagdating kasi sa mga ganitong bagay na babiyahe, mahina ang loob ko. Pero kapag dito ako sa Japan babiyahe, kaya ko naman mag-isa. Ewan ko ba kung bakit takot ako pag uwi ako ng Pilipinas. Sarili kong bansa yun. Kahit nga libutin ko pa ang buong Japan, mag-isa lang ako ay kaya ko. Pero pag ganito na talaga ako sa Pilipinas, hindi ko talaga maiwasang hindi matakot, kabahan, ganon. Basta halo-halong emosyon na yung nararamdaman ko. That time nga, feeling ko talaga hindi ako makakauwi ng Pilipinas mag-isa kasi hindi ako marunong. Feeling ko nga din, lahat ng kasama ko sa bahay, yung amo ko, yung monitoring ko, lahat sila kabado kasi hindi ako marunong. Ayun nga, at proud na proud ako sa sarili ko kasi nakasakay ako mag-isa ng eroplano at nakaya kong bumiyahe pauwi ng Pilipinas. Feeling ko nga big achievement na yung nangyaring yun kasi kinaya ko talaga makauwi ng Pilipinas kahit mag-isa ako na feeling ko talaga hindi ko rin kaya. Hindi ako na-excite umuwi kasi yung nararamdaman ko is purong lungkot, ganun. Pero masaya naman kasi makikita ko na yung pamilya ko, especially yung kapatid ko. Siguro yung ibang mga followers ko, yung mga nakasubaybay sa akin, alam na yung nangyari sa pamilya ko, especially sa kapatid ko kasi nga na-aksidente siya. Doon na nag-umpisa yung stress ko, yung tumigil na ako sa pagla-live ko. Medyo naglaylo din ako sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko. As in, doon ko lang naramdaman yung ganun pala kahirap maging isang OFW kapag malayo ka sa pamilya mo. Yung mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Tapos yung feeling mo gusto mo makatulong pero wala kang magagawa kasi nga malayo ka. Nung nangyari ngayon sa kapatid ko, talagang dumaan ako sa matinding stress, depression. As in, yung pagkain ko hindi ko na malunok, hindi ako makainom ng tubig. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak sa sobrang stress ko, sa sobrang pag-aalala ko talaga sa kapatid ko. Habang nagtatrabaho ako, nag-slice ng pechay, umiiyak ako. As in, hindi ko mapigilang lumuha. Pero syempre, OFW tayo. Kailangan malakas at matatag tayo. Ayun lang guys, shinare ko lang yung konting nangyari sa buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Nung na-aksidente kasi yung kapatid ko guys, gustong gusto ko talagang umuwi. Pero syempre, hindi naman po pwede kasi sobrang tindi nang nangyari at malaking gastos talaga yung kailangan namin. Dumating talaga sa point na sinabi na ng doktor sa amin na wala na talagang pag-asa yung kapatid ko. Isang himala na lang daw yung bubuhay sa kanya. Hindi talaga kami nawalan ng pag-asa kaya pinaubayan na lang namin lahat kay God. So ayun nga guys, balik tayo dito sa pag-uwi ko sa Pilipinas. So nga pala, nakalapag na ako sa Pilipinas, nag-iintay na lang ako ng aking maleta. Sa kabila nga ng kaba, takot ko, sobrang smooth ng pag-uwi ko dito. Hindi ko na nga nakunan yung paglabas ko ng NAIA kasi ang dami kong bit-bit. Tapos sobrang hirap sa NAIA Terminal 1 kasi pababa yung cart, walang naghatid sa akin, talagang as in ako lang. Sumundo nga lang sa akin dito ay yung kapatid ko kasi sakto naman na nag-OJT siya sa Maynila. Sabi ko nga ihatid niya muna ako sa Mindoro dahil hindi ko kayang mag-isa. Dahil mahirap maghila-hila ng maraming maleta. Yun nga guys, at dumating na kami dito sa Batangas Pier. Sobrang laki ng pinagbago kasi sobrang laki ng pier na ngayon. Siyempre, paglaki ng pier, paglaki din ng pamasahe sa barko. Bago nga pala ako sa pamasahe kasi 5:30 na yung pamasahe sa barko. Dati kasi nung umalis ako ay 300 plus lang siya. Siguro dahil maliit pa yung pier that time. Pero ewan ko lang din kasi hula-hula ko lang yun. Pasok ka namin dito sa loob ay sobrang init, walang aircon, tapos kulong na kulong pa siya. Sobrang daming lamok. Ay nako, Batangas Pier. Ang mahal ng pamasahe tapos walang aircon, talagang magtitiis kang magpaypay. Nagagalit na kay kapatid ko dyan kasi puro ako reklamo. Naka-jacket ako dito kaya naman tinanggal ko na. Sabi ko hindi ko talaga kaya yung init. Kumuha na rin ako ng papel dito sa bag ko para may pampaypay ako. Sobrang tagal pa nang inintay namin dito guys kasi 2 AM pa yung alis ng barko papuntang Calapan Pier. Sabi ko nga sobrang laki ng pier na to pero wala silang ka-aircon. Nung 2 AM na nga, lumabas na kami ng pier. Naglakad pa kami ng 20 minutes papunta doon sa barko. Ewan ko ba naman at sobrang layo naman itong barkong ito. Ay sobrang pagod. Tapos sobrang bigat pa ng bitbit namin. Bulit na lang talaga kasama ko yung kapatid ko at may katulong ako. Siguro kung wala ay hal-hal aso ako dito pagpunta pa lang dito sa barko. Bago pa nga makaalis tong barkong ito ay mag-aalas 3 na. Oo, pero 2 AM yung sinabi nila doon. Sobrang pagod na nga ng katawang lupa ko guys. As in gusto ko nang mahiga, matulog. Nung nakasakay na nga kami dito, gusto ko pang ikutin yung barko pero hindi talaga kaya ng katawang lupa ako. Bagong barko nga lang daw ito, sabi nila, meron na rin 7-Eleven sa loob. Medyo malaki din ito guys kasi meron din siyang taas pero hindi na ako nakapunta kasi nga sobrang pagod na ng paa ko. 9 AM pa lang kasi umalis na ako doon sa bahay sa Japan, tapos 3 PM yung flight ko, tapos 6 PM naman ako nakalabas ng eroplano dito sa Pilipinas. Bali yung biyahe ko guys ay dire-diretso hanggang sa Oriental Mindoro kasi wala naman akong dinaanan bukod sa agency ko. Pagsakay ko nga sa barko ay nakatulog na ako guys at namalay-malay ako ay nandito na pala ako sa Calapan Pier. Habang nasa loob nga kami ng barko at habang ako'y tulog, yung kapatid ko ay naglibot-libot.
Tapos nakahanap siya ng bus na pwede namin sakyan. Sabi kasi ng kapatid ko sa van daw kasi ay nagtaas na rin ang pamasahe. Kaya dito na lang kami sa bus, medyo mura daw. Kasi sa van kami sumakay, yung aking maleta ay may bayad din katumbas ng isang tao. Dalawa yun. Uy, masakit din yun sa bulsa. Mag-aalas 6 na pala nang makasakay kami ng bus. Mahaba pa yung biyahe namin kasi malayo pa yung pier sa bahay namin. Hindi nga ako makatulog dito sa bus guys kasi yung driver namin, hindi pa kami nakakalayo ay muntik na kaming mabangga. Mukha pa kasi siyang inaanto ko sa sobrang takot ko. Nagpapanik na ako. Nung mga 30 minutes na nga lang at malapit na kami sa bayan ng Socorro ay umiiyak na ako kasi naiisip ko na kung ano yung dadatnan ko sa bahay. Hindi din kasi alam guys ng pamilya ko na uuwi ako niyan. Yung kapatid ko lang talagang lalaki ang nakakaalam. Ito nga at inumaga na kami. Pagbaba namin ng Socorro, inintay ko lang yung pisan ko para sunduin kami. Hindi ko na nga nakunan yung pagdating ko sa bahay kasi sobrang pagod tapos iba na rin yung iniisip ko. Nung nasa tapat na ako ng bahay, gulat na gulat nga silang lahat at ako'y nandito na sa Pilipinas. Isa nga sa amin ay wala nakapag-video ng pagdating ko. Sorry guys kasi hindi ko na napakita sa inyo yung reaction nila. Pero wala namang ibang nangyari kundi ayun nga, iyak lang ako ng iyak. At yung kapatid ko din kahit hindi siya nakakapagsalita ay umiiyak na din siya. Dahil inoperahan nga siya sa ulo guys, hindi niya ako masyadong kilala. Hindi rin siya masyadong nakakakilos at hindi rin siya nakakapagsalita. Pagkakita niya nga sa akin ay tinitigan niya lang ako. Tapos umiyak na siya. Awang-awa nga ako sa kapatid ko noon kaya ako'y napayak na rin. Ay basta malungkot at masaya yung pag-uwi ko. Basta enjoyin lang natin yung buhay natin guys.